Yo, what's up guys? Share ko lang sa inyo yung payout ko sa forex trading natin. So ito yung account ko. Yan, funded account to ng Nova Funding. Jose and yan yung name ko, Jose Torrentinos, nakalagay funded account. Yan, share ko lang siya. 21 days since nung tin-rate ko siya. So nag-trade ako noong August 8, 2023. So, ito yung mga trades ko. So, itong account na to is conservative account lang to. Yan. Kaya, ganyan lang yung trade ko. Consistent lang siya na 1, 0.5, 1.5 lots. Yan. So, may trade ako dito na 2 lots. So, hindi siya pumasok sa consistency rules. Kaya na-deduct sa akin yun. So nagkamali ako ng computation, hindi pala pumasok yung 2 lots ko. Kasi yung mga unang trade ko, ayan yung trade ko unang days. Mga 2 lots sa kasi yan sa Euro USD. Yan, 2 lots. Yan. Kung mga 2 lots na to, yung mga profit ko yan na above 2 lots ay na-deduct sa akin. Ito. So na total yan sa 400 plus na profit. So sayang din. So susunod alamin natin, compute muna natin bago tayo mag-request ng payout. Kasi dito nag-request ako ng payout ng within 21 days. Para mapakita ko sa inyo, within 21 days, pwede na tayo mag-request ng payout. Yeah, kaso nagkamali tayo ng computation, hindi siya pumasok sa consistency rules ng Nova Funding. Yan. So yan yung mga trades ko lang. Low risk, low reward din. Pero slowly but surely, saka may money management tayo. So yan yung account. Ito yung profit, yan. Ito yung close na-close ko na lahat ng trade ko. Tapos ito na yung profit niya. So meron tayong swap na 127. So ang starting balance is 200k account. Yan. Tapos ang profit natin within 21 days is 5,513.75 US dollar. So itong deposit, ito yung account ng prop firm. So, ang pinapatrade niya na sa akin is $200,000. So, lang ako dito, conservative strategy tayo. Kasi meron nga silang consistency rule. So, kaya lang muna tayo, conservative lang muna tayo. Ayan. So, ito yung account. Ayan. Una kasi ang tin-rate ko is yung Euro USD. Tapos ito, nag-stick na ako dito sa gold trade, XAU USD. So mostly yan ang mga trade ko. Nag-start tayo mag-trade ng August 8, 2023. Tapos na yung last trade natin dito na naka-close is August 28. So nasa 21 days. Yan, mula na nag-trade tayo, nag-request tayo ng payout. As pakita ko naman sa inyo yung email nang nag-request ako ng payout saka yung reply nila. So ito 'yan. So ito yun. Nag-request tayo ng ayan. Ito yung request natin na nag-request tayo ng payout kasi 21 days na eh. Pag 21 days na kasi, pwede na tayong mag-request ng payout. Basta profit tayo. So, yan na yung reply nila. Ayan. Tapos ito. Ayan. So, ayan, nakalagay 21 days, calendar days nung nag-request. Pwede na tayo mag-request ng payout sa ating profit. So yan yung reply nila. Yan. So payout 1 tayo. Yan. 50% profit split tayo ngayon. So sa susunod na payout natin, 70% na tayo.
Tas 80% na yung pangatlo. Tas yun, sa pangatlo, yan, payout 3, pwede na tayo mag bi-weekly. Every 2 weeks, pwede na tayo mag-request ng payout. Yan. So, ang ginawa kong payout is USDT. Para mabilis lang. Kasi pag wire, medyo alam ko matagal-tagal pa yun bago pumasok sa account ko. So, madali naman natin ma-convert yan ng ano. Saka, tinitrade ko din siya as crypto. So, trading tayo sa crypto. Kaya doon na natin pinalagay. So, papakita ko sa inyo mamaya kung na-receive na natin sa Binance account natin yung payout. So, ito nga yung reply nila. Tapos ito, yan. Sabi nila kasi mag-confirm daw ako. Yan. Tapos ito yung ito may deduction tayo dito. Ito yung payout approval. So ito yan. So yan yung name ko. Account ko, yan, $200K. Yan, ito yung USDT address natin sa Binance. So, ang ating payout is 2,489. Dapat to nasa 3,000 plus kaso na-deduct tayo nasa 2,500 plus. So, deduct tayo kasi ng yan, total consistency deduction, $408. So, kasi yan yung 2 lots na sumobra. Kasi yung 2 lots na yun, hindi pumasok sa consistency rules nila. Kaya, yung profit na sa trade natin na 2 lots, tinanggal nila. So, dineduct na nila. So, okay na rin. At least, may experience tayo, lesson learned. Susunod, i-complete muna natin bago tayo mag-payout. So, total kong na-profit is $5,386.19 within 21 days. Yan, na trade. Ano lang yan conservative yan, strategy. Puro 1 lot, 0.5, 2 lots, 1.5 lots, Tapos, focus on tayo sa gold trade. Yan. So, ito na yung kinita natin. Tapos, may 50-50 profit split. Kaya ito yung nating payout, total payout, $2,489.05 US dollar. Yan. So, request natin payout yan ng USDT. So, ito yung sabi nila sa yan, ito yon yung bakit nagkaroon akong deduction dahil nga sa consistency rules. So, ito lang dapat yung ang max lot size 1.78, dapat di lalagpas diyan. Kasi meron akong total trace ng 68 sa loob ng 21 days. Total volume ko is 60.64. So lot average ko yan. So dapat di ako bababa ng 0.22 lots hanggang 1.78 lots. Yun. So sumobra ako sa 1.78. Yung susobra dyan sa 1.78 lots, yung profit dyan, deducted, ma-deduct sa aking profit. Ayan. Sayang, pero okay lang yun. At least na lesson learned tayo. Yun. Ayan. So, yun. Tapos ngayong araw na to, September 1, na-receive ko na yung USDT. Kasi nag-reply ako ng ito ko sabi nila dito. Mag-email daw ako na yan, na kino-confirm ko yung natama yung binigay kong withdrawal details. Ito, yan. So, nag-reply naman ako. Kahapon, nag-reply ako. Tapos ngayon, na-receive ko na. Mabilis lang, maganda yung Nova Funding. Proper, kasi mabilis lang. Saka magkakaroon ka talaga ng discipline, risk management sa trading mo, strategy mo. Yan. So, pakita ko sa inyo yung email nila na nag-email ako. Ito to. Nag-email ako. Yan. So, yan. In-email ko yan. Kahapon yan. Ayan, August 30.
August 30. Inulit ko pa nga yesterday. Para sigurado na yung info ng USDT ko, Binance account ko, wallet address, doon nakalagay. So, inulit ko siya kahapon. Yan o. Nag-email sa akin ng August 30, nag-reply ako August 31, kahapon po yun. So, yun. Tapos, may nag-email na Binance sa akin na may na-receive na raw akong amount na 2,400 plus na USDT. So, punta tayo sa Binance account ko. Ito, Binance account. So, ito yung account ko. Ayan yung Guru de Hinode. Ayan. Tapos, USDT. Ayan. Tapos, ito. Yung deposit. Ito na yung na-receive ko na nga. Ito. Ayan, 2,484 kasi meron charge ng transfer, di ba? Kaya nabawasan siya. Kaya naging 2,484.9 na lang. Pag kinonvert naman natin yan sa USD, konti lang naman na bawas. Ayan, so yan, iti-trade ko na lang din yan. Hindi ko na withdrawin yan para mas lumaki pa. Di ba? So, iti-trade ko naman yan sa crypto natin. So, tayo. Accumulate tayo since bear market ngayon. Accumulation muna tayo ng mga coins natin. Yan. So, pakita ko yung account ko sa Nova Funding. Mayroon akong account sa Ito. So, ito yun. Dashboard. Tapos, ito, naka-in review pa siya kasi hindi ko pa na-receive yung hindi ko pa na-receive yung bagong account kasi after mo request ng payout, panibagong MetaTrader 5 account na naman ang titrade mo para malinis. Start uli yun sa 200k account. So, punta tayo sa metrics. Yan. So, ito yung start. Puro pataas, no? Merong drawdown, pero nakakabawi naman. Yan. Kasi naman tayo, low risk naman tayo Conservative tayo sa mga trade natin. Discipline, may risk management tayo. Ayan. So, ayan. Green lahat. Pasado. Kasi pasado naman lahat. Ayan. So, ito yun. September 1 ngayon. 22 days. Ngayon, pang 22 days. So, nag-request ako 21 days. So, nung 21 days, kinlose ko na yung trade ko. Para makapag-earn tayo ng So, yan. Ito yun. Max equity natin is 205,386. Yan. Tapos, ang pinaka-drawdown natin, ito hanggang 197.170. Madali naman natin nabawi. Drawdown lang naman yan. Ganun talaga market tumataas, bababa, tataas, bababa. Yan. Importante may risk management talaga. Yan. So, highest equity ko, nung na-reach ko na itong highest equity, yan, hindi na ako nag-trade kasi nag-request na ako ng paya. Sakto na naman na 21 days na siya. Yan. So, ito, starting balance, 200k. Yan, highest balance, yun. Yun nga yun, yung kung saan ako nag-request ng payout. So, ayan, positive days natin is 13 days. So, maganda. Negative days natin is 2 lang. Ayan. Number of trades is 123. Kasama dyan yung mga sell limit, buy limit na hindi na-execute. Ayan. Tapos, winning rate natin is 44.72. So, hindi naman natin kailangan maging mataas masyado yung win rate natin. Importante. Meron tayong risk management. Tapos, magandang risk reward natin. May profitable yung strategy natin. So, 44.72 win rate. Pero profitable naman tayo, di ba? Ito, losing rates 56.28. Kahit na meron tayong losing straight, maganda naman yung risk reward natin. Yan, ito yung average profit. So, maliit lang, pero
Sa maliit na yon, sa 21 days, biruin mo, nasa bahay ka lang, magti-trade ka lang ng 2 to 3 hours, di ba? Di pa dire-diretso yun. Kumbaga, relax ka lang sa bahay, nakaupo ka lang, home base ka lang, extra mo lang to. Kikita ka ng ganito, 5,300. Kumbaga, ito yung pinaka low risk o conservative na strategy na ginagawa ko. So, hindi stress. Kahit patalo ka, maliit lang yung matatalo. Pero pag manalo ka naman, nasa 200, 300, max na siguro, mga $500 yata yung max dito na panalo. Yun, per day. Pero, hanggat maaari, ang gusto ko, hindi ako bababa ng per day ng mga $300 or $200. Malaking sahod na yun, sabi ba, sa Pilipinas. Magkano lang minimum per day. Ito dito, 200, sa 10,000 mahigit, di ba? 2-3 hours ka lang titrade, upo ka lang, tapos hanap ng setup, gawin mo na assignment mo, yung diligence mo sa pagtitrade, hanap na magandang setup, yun. So, para siyang trabaho na extra pain, hindi, na relax ka lang, na meron kang discipline. Yan. So, ito yung mga mga trades ko, yan, puro mga lang naman yan eh. Kadalasan trades ko yan, nag-focus na ako sa gold. Yan. So, yan yung mga di makalakihan yung profit. Hindi rin ako natatalo ng malaki. Yan, di ba? Yan o. Excuse. Yan, di ba? So, yan yung maganda yung trade basta marunong ka sumunod sa strategy mo, sa may discipline ka. So yun guys, na-share ko lang para sa magkaroon kayo ng konting, para ma-motivate kayo. Yung mga medyo nahihirapan na dyan or gusto na, kumbaga nahihirapan sa strategy nila or wala pa strategy, aral lang. Tapos discipline, positive, win or lose, importante, nasunod mo yung rules mo. Yun ang pinaka-importante. Kasi kalaban mo dito sa trading is yung sarili mo. So, dapat matutunan mo makontrol yung emotion mo. Tapos, hindi mo yung rules mo. Pero, importante, sa umpisa muna, hanap ka muna ng strategy na para sa'yo. Once na makita mo na yun, mahanap mo na yung strategy na para sa'yo, stick ka na doon. Win or lose, basta i-backtest mo lang or forward test. Try mo muna sa demo para malaman mo kung talagang para sa iyo yung strategy na yun. Okay guys, thank you sa sa panonood. Mission nyo lang na mag-subscribe, like at share nyo yung aking video. Tapos mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga video na aking mga i-upload. Okay guys, thank you so much. Goodbye.